Nung tingnan niyo yung content ng Matthew 24, sinasabi ba yung ni Christ na patay ang mga apostles? Sinasabi niyo yung buhay ang mga apostles. Ayan, minsan dito natin nagagamit yung grammar natin. Yung ibang chapter 24. Look at verse 9, then you will be beheaded. Sabi niya ito yung signs, diba? Birth pains, blah, blah. At times many will turn away from the faith and betray each other and false blah, blah, blah. And then, but you will stand and discuss something of you preach. So when you see standing, ito na yung patungkol niya, ginamit niya yung Daniel. Chapter 24. Matthew. Verse 15. Hindi pinapakita ko lang sa inyo, maka-observe niyo lagi dyan yung word na you. Hindi niya ginamit yung word na them. Kasi kung i-address ni Christ ang future na believers, di ba hindi niya gagamitin yung you? Right or wrong? Bakit them? Kasi patay na to sila kung them gamitin niya. Alright? Parang sasabihin ko kay Pastor Jonette na tayo. Punta tayo sa Boracay. Tapos hindi natuloy. Pero sa picture, pupunta ako doon kasi samahin ko pala picture. Kasi nakasama ko na pala, hindi pala kami. Yung mga anak na pala namin yung pumunta doon. Pwede ba yun? I mean, dyan pa ba kayo? Hindi ko alam kung dyan kayo. Magsalita kayo. Bakit yun ang ginamit ni Jesus sa mga apostles? Sa Matthew 24. Kung ang Matthew 24 speaks of the future, bakit niya ginamit yung you? Kasi kausap niya yung mga apostles at tanong sila ng signs of his coming. Dalawang tanong nila sa Matthew 24 verse 1. Kailan i-destroy ang temple at kailan yung kanyang pagbalik? So sinagot niya yun sa buong chapter 24. Tingnan niyo po verse 25. See, I have told you ahead of time. So if anyone tells you there he is, there is Christ, blah, blah, for as lightning will never carcass, immediately after the distress of those days, ito yung sinabi niya, nagbigay ulit siya ng mga signs. Well, binanggit ko na sa verse 31, they will send out his angels with a trumpet and they will gather his elect from the four winds from one end of the heaven. And sinabi niya, learn from this page 3. Look at verse 34. Kasi ito yung pinapatanong yun, no? Pakibasa ng verse 34, chapter 24. 34 po? Matthew 24, 34? 34. Sinabi niya, anong sinabi niya ulit? This generation will certainly not pass away until all these things have happened. Anong sinasabi ni Christ? Na lahat ng binanggit niya sa chapter 24 pataas, mangyayari kailan? During their time. Kung nakukuha nyo, so yung thought ni Paul at yung thought ni John, hindi siya magkalayo dun sa sinabi ni Christ. So, kailangan ma-clear muna sa atin yun, no? What went wrong sa text? Ha? Hindi. Parang dating parang passion, what went wrong? So, saan pala yung problem dito? Bakit pala hindi dumating si Christ? So, mali pala, kaya magkaroon ng iba't ibang view. Naalala ko pa kanina mga preterist view, no? Diniscuss sa inyo yun, di ba? Ano pa discuss mo pa rin? Futuristic? Futuristic. Idealistic? Hindi. Dalawa lang. Okay. So, anong nangyari dito? So, nagsinungaling ba si Christ? Hindi siya nagsinungaling. Hindi niya lang talaga alam kailan siya darating. Ganun ba? Ano, Ben? Tingin ko kasi hindi siya bounded sa time. So, yung sinasabi niya, this generation, perhaps, kung generation na to, kasama pa sa generation na sinasabi. So, kasi di ba hindi nga natin alam kung ano yung time frame niya eh. Tayo, taon ng 2015, so siya, it's generation yun, baka sobrang haba ng generation sinasabi. Kaya naman. Sige. Siya bounded sa time eh.
Exactly. Pupuntahan natin yun. Sige. Pwede po sige, din natin lang po yung January to December na ganun. Sige. Maganda yung na-raise mo ano. God is not bounded by time. Now, tulungan kita sa support mo, Beck. Nung sinasabi ni Christ na hindi niya alam yung tayo ng pagbalik niya, hindi siya nagbibigay ng pasensya kayo kasi part talaga ito. Kailangan natin yung technicalities, ano. Kaya sabi ko dapat pala, gabi tayo para medyo tanggal ang ito. Or magkape. Nag-isip pa kung bili ng kape, kasi ako nanto. Nanto ako kasi late lang kami natulog sa yung misis. Excited. Sa Greek kasi, meron isang verb. Pag tinignan mo siya sa English, parang pag binasa mo yan, akala mo napaka-definite. Diba? Na parang these generations. Pero, kung titignan mo sa Greek, parang shortcut na lang. Tama si Greg. Yung verb na ginamit niya is hindi siya bound ng time. Nakukuha nyo? Hindi siya nakatuon ang verb sa time. Kasi pinalaki tayo na yung verb may time. Diba? Nagsasabi, anong verb muna? Kasi baka mamaya, hindi pala kayo muna natin. What is verb? What is verb? Children. Action word. And speak of past, present, future. English yun. Sa Greek, hindi lahat ng Greek na verb, nagbibigay siya sa'yo ng time. Rather, mayroon siyang ini-emphasize. Ang ini-emphasize na this time is yung event of second coming. Kaya makikita mo, intindihin nyo, si Pablo, namatay siya 65, probably, si 65 AD. Si John, sinusulat niya pala ng Revelation, 96 AD, pinaka-correct na date nila. So kung makikita mo, si Christ namatay 29 AD. So, ilang years to? So, 30 years. Between Christ and Apostles. And then, may another 30 years between John at yung writings. So, doon pala, magtataka ka na. Kasi sabi ni Paul, we. Tapos hindi naman dumating si Christ. Si John naman ang nagsulat. Kung sinabi niya, kahit yung tumusok sa kanya, yung pumatay kay Christ, makikita siya. Therefore, ang sinasabi niya pa rin is present time. Kasi nga, lahat sila iniisip na yung Matthew 24 is definite yung time nun. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo muna yung mystery sa likod nun. Lahat ng apostles iniisip, darating si Christ. As early as their time. Pero nagkamali silang lahat. Hindi sila nagkamali dahil hindi nila naintindihan yung word of Christ. Rather, kailangan natin intindihin, hindi time-bound yung sinabi ni Christ. Ibig sabihin, hindi siya ma-predict. Hindi siya ma-calculate. Kaya kung naalala nyo rin kanina, sinabi sa inyo sa Joel, lagi natin sinasabing, walang nakakaalam sa time ni Christ. Bakit alam nyo? Bakit kaya nyo i-count? Bakit kaya nyo i-count na pagkatapos ng rapture, may 3.5 years, ito yung severe, kasi 3.5 years, severe tribulation, tapos yung coming. Paano nyo na-calculate yun? Kasi nga, hindi siya gano'n. So, alam nyo na yung logic. Nakuha nyo muna yung logic. Bago natin puntahan, bakit umabot ito sa ating time? Sa pananaw ng apostles, buhay sila at kukuhanin sila ni Christ. Kasi akala mo, pag binasa mo Matthew 24, parang ganun yung dating. Matthew 24, Mark 13. Okay. So, sa time nila, they are waiting for Christ to come. Correct. Kasi alam nila, akala nila sa kanilang time. Pag binasa mo, for example, 1 Corinthians chapter 7, sabi doon ni Paul, do not marry. Bakit yung sinabihan, huwag kayong mag-marry? Pag binasa mo doon last part ng 1 Corinthians 7, sinabi niyo pa doon, mag-evangelize kayo. Bakit niya sinabi niyo? Kasi sa point of view kanila, darating si Christ sa kanilang time. So, merong urgency.
Na nakukuha nyo? Sa kanilang pananaw. Kaya lang, plenary ni Christ, walang may nakakaalam nito. So, hindi sila niloko ni Christ. And all the more, hindi nagsinungaling si Christ. Rather, meron talagang mystery pagdating sa second coming. Kaya ito yung ina-adapt natin yung liberation. So, gets na? Move! Magsalita kayo. Okay. Now, ang liberation, ito na siya. Nasa the churches. Next question natin, bakit gumamit si John at symbols? Bakit siya gumamit? Bakit din niya na lang sinulat? Na yung dragon, si Pope yun. Bakit din niya na lang sinabi na yung sun na nakita niya na tumunaw sa mundo, nuclear yun? Bakit gumamit lang ba siya ng mga symbols? Bakit din niya na sinabi na yung nakita niya ito, parang si helicopter yun? Oh. Wala pa naman yung dating ganun. Ha? Wala pa naman dating. Okay, so, very good. Hindi kailangan natin puntahan. So, dati wala pang ganun. So, yung binigay sa kanya ng materials ni God, depende sa kanilang time. Now, meron pang kasulat na ganun. Saan nanggaling yung mga visions ko to? Eh, sabi niyo, available dapat ang materials of grace. So, saan galing? Sagutin mo yan, teacher pa naman ng kasabahan ng revelation. Saan niya kinuha? Oh, inspired to the Spirit. Sabi nga ni Grace, materials available. Eh, saan niya kinuha? Saan niya kinuha? Hindi, may pinagalingan to. Sabi niyo eh. Saan to galing? Ang revelation, saan galing yung mga materials niya? Eh, sabi niyo hindi helicopter eh, kasi wala naman pala helicopter yun. Okay. Kung nakikinig kayo kanina, galing siya sa Old Testament. Kasi ang Old Testament pala ang nasulat that time. Ang nakukuha niyo? Sa revelation pala, para maintindihan natin, hindi natin interpret yung mga nangyayari dito sa future. Rather, pumunta tayo sa Old Testament. Kasi doon niya kinuha yung materials niya. Sa Old Testament lang ba? Sa Gospel din. Diba? Bigyan ko kayo ng isang example. Hanapin niyo sa chapter 2, anong verse yun? Yung word, he who has an ear, let him hear. Chapter 2, verse 7 ba yun? Tama? Ititest natin yung theory ni Grace. Tingnan natin kung tama si Grace. Pag hindi, patay ka sa sawa ko pa nun, pastor. Mali-mali pala yun. Chapter 2, verse 7. Okay. Revelation 2, verse 7. Sabi niya doon, he who has an ear, let him hear. Saan makikita ito sa Old Testament? Eh sabi ni Grace, ang materials daw kinuha sa Old Testament. O saan yung makikita sa Old Testament? Isaiah chapter 6, verse 9 and 10. Ibasa. Isaiah chapter 6, verse 9 and 10. Huwag kayong mag-alala, meron akong materials na bibigay sa inyo. Gusto ko lang kayong makinig kasi pag binigyan ko kayo ng materials, tulugan yung alam ko. And he said, go and say to these people, keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Make the heart of these people dull and their ears heavy and blind their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn and be healed. Okay. So, diyan daw kinuha. Yun yung pinagalingan niya. Natanong natin, si gospel meron ba to? Meron. Ginamit ulit ito ni Jesus, yung place na to, in Matthew 13,
Matthew 13 verse 9. Pakibasa po. Matthew 13 verse 9. Tama? So, ginamit ni Christ. And then, pag binasa mo yung pababa ng Matthew 13, mababasa niyo dyan na inulit rin ni Christ yung Isaiah, di ba? Sabi niya, kinote niya Isaiah chapter 6. But he was on the air, let them hear. Di ba? Lest they could see with their eyes and heard. Tama? Hindi kasi pinagkaloob sa lahat. Makaunawa. Okay, very good. Ang point sa tama si Grace, ano? Ng Revelation, hindi siya future. Gumamit siya ng materials from the Old Testament and from the Gospel para ma-convey ang message sa present churches. Okay, next argument. Kung susulat si John, ito, ang ano natin ha, kanino nga sinulat ni John yung Revelation? 7 churches. Do you think kung susulat si John, nagagamit siya ng mga materials na futuristic? Anong maging saysay nun sa taong sinusulatan mo? Kailangan nyo intindihin, ang 7 churches na ito, may pinagdadaanan. May tribulations, may persecutions, may sufferings, may wickedness. E tapos, yung message mo pala para sa future, anong sense nun sa kanila? Walang kwenta. Yun yung dahilan kaya nahirapan ka sa Revelation. Hindi nyo in-enjoy basahin. Kasi iniisip nyo, hindi talaga sinulat sa kanilang time, hindi nyo alam paano siya intindihin. Pero sabi ni John, chapter 1, verse 1 ng Revelation, particularly verse 3, chapter 1, verse 3, One, three ba yun? Sabi. Revelation 1:3. Sabi ni John sa Revelation, blessed is the one who reads the book. Hindi niya sinabi doon na matakot kayo. Ang sinabi niya nga, blessed kayo. At yung sense pa niya is patuloy yung basahin at basahin at basahin. Alam mo yun ba yung message ng Revelation? Sa Revelation, kailanman hindi siya sinulat para ma-discourage ang Christian. But rather, basahin nila ng basahin. Bakit? Meron silang makikita doon. At isa nga to, ito yung chapter 4 and chapter 5. Okay? So, tapos nakukuha nyo na, nandiyan naintindihan nyo na, sakay na kayo. So, para pala maintindihan natin yung Revelation, anong gagawin natin? Basahin mo yung buong Bible. Hindi lang yung Revelation. And all the more, wag ka mag-predict. Kasi ang danger natin, gumagawa tayo ng predictions. At ito yung fault ng maraming churches. Dito rin tayo noon nang galing. Di ba? Pag tinuro ang Revelation, excited tayo. Hindi dahil sa maintindihan natin yung Revelation. Kasi tanong sa ating mind, sino yung Antichrist? Diba? Sino yung tatatakan ng 666? Saan magagaling yung 666 na yun? Galing ba yun sa DTI na siya nagtatatak sa para-market lang? Microchip. Oo, microchips ba yun? Galing kay Bill Gates? Kay Obama, yun ba yun? Hindi po ang Revelation nagpipredict. Ang Revelation, unfold. Kaya ang meaning na is Revelation. Unfold. Unveil. Makuha nyo? So para siyang wala yung magandang illustration. Nakikita kayo na regalo, naranasan nyo na yun. Kasi hindi nyo kayang buksan. At ang parang araw-araw, hihingin nyo na sana Christmas na para mabuksan at malaman ko. Parang ganun yung Revelation. Nag-i-excite siya supposed to be sa atin. Anong laman nun? At pag nabuksan mo na, lalo ka na mga. Kasi naintindihan mo na hindi pala medyas yung laman nun. Kasi ganyan pagbata, medyas yung nilalagay yun sa tatay namin. Sa kananay. Kasi mahirap na naman kami. Buti nga hindi kasama daga. Medyas lang. Diba? Parang ganun supposed to be. Titingnan yung Revelation. So,
dapat kayo, hingin nyo sa pastor nyo, ituro niya yung revelation. Kasi kung i-unveil pala, diba? Ano talaga yung meaning ito? Kasi hindi natin ito kayang kuhanin sa isang gabi. So, nakuha nyo na. Mahalaga ang Old Testament para maintindihan mo ang Revelation. Bigyan ko kayo ng isang case. Test case. Test natin. So, maganda to eh. Para maintindihan nyo, ang pinaka-maintain goal talaga ng Revelation is ano? Kung isa-summarize mo Revelation, anong gusto niya ma-achieve? Anong gusto niya maintindihan ng Christian? Sige. Anong pinaka-main theme ng Book of Revelation? Kahit sa alam niyo pa noon. Ha? Huwag na po sagutin sa kandaming, hindi yun yung goal ng Revelation. Ha? Hindi work of God. Anong goal ng Revelation? Anong goal ng Revelation? Babagsak ko talaga kayo sa Theology 101. Anong hinihintay nyo? Anong hinihintay natin? Second coming now? O hinihintay natin si Christ para ano? Pagdali lang tayo sa heaven, gano'n? Bakit natin hinihintay si Christ? Bakit hinihintay si Christ? Ha? Anong pagdali na tayo sa amin? Bakit natin hinihintay si Christ? Oh, yeah. Ang pag-antay. Ha? Para mas sa time nila, para mas tapos na yung tribulation na nararanasan nila. Ayan na po, stop yung revelation. Bakit natin hinihintay si Christ? Church, bakit natin hinihintay si Christ? So, pag alam na natin, okay na, tapos na, gano'n? Yun ang fulfillment natin. Worship na ba gagawin natin? 7? Ha? Sumahalaga pala kay God. Kaya parang nilikha lang tayo ni God, parang nagkakanta siya. Kung natatawakan ko ngayon yung masagot niyo, anong gustong ma-achieve ng revelation? Bakit natin hinihintay si Christ? Makasal? Ha? Ano yun? May honeymoon? Tapos? Ganon? Ha? Tapos yung pag-iirog natin sa Hindi ba nabasa ka sa Thessalonians? At the end of chapter 17, may sinabi niya doon, and we will be with the Lord forever. Pag binasa mo ibang passage o tungkol sa eschatology, ang pinaka-goal natin is makasama si God. Anong klaseng pagsasama? Ito ba yung pagsasama ng mag-asawa? Hindi ba yun yung pinaka-goal ng Revelation? Kaya ang end ng Revelation, kasama natin si God na nagdidwell sa earth. Right or wrong? Katulad ng ano? Ano naalala nyo dito? Pag ito nabasa nyo? Exactly. Nung create ni God yung lupa. Kasi ang new heaven and new earth, hindi naman talaga heaven yun. Lupa yun. Oo, kaya wala kayong nagawin sa langit. Di ba kung ano nagawin yun? Kasi titest natin yun. At makikita nyo, ang similarity ng Revelation mismo, pati sa Genesis chapter 1. Now, balikan natin Genesis chapter 1. Ang sabi doon, create ni God yung tao on create
created man. Anong purpose na create niya yung man? Genesis chapter 1, 26 and 7. Basahin nyo. Rule. The rule? Subdue. Very good. Kailangan nyo siya. Ano ibig sabihin na subdue? So siya yung your manager, di ba? Mag-rule. So in a certain sense, para siyang God. Right? Dinelegate sa kanya ni God yung authority na mag-rule sa creation. Kaya part yun ng image ni God sa atin. Kaya lahat tayo may leadership. Whether you like it or not. At lalo kahit kayo mga babae may leadership. Medyo, hindi pervert na lang ng sin. Kailangan natin yung yun. Ay makikita nyo talaga na inherent sa atin is debate minsan, is being a leader born or made. Pero kung sagot talaga ko sa Bible, born talaga yun. Kasi part yun ng pag-create sa atin ni God. Kaya lang, malaki talaga yung kasalanan. Ang effect sa kasalanan. To subdue the earth. Now, balikan niyo sa chapter 2 ng Genesis, meron ako dito gustong makikita. Saan si Adam? Nasa loob ba siya ng Garden of Eden or nasa labas? Chapter 2. Look at verse 8, chapter 2, verse 8, Genesis. Bilis, pakibasa. Nararamdaman ko na kayo. Verse 8. The Lord God planted the garden with earth in the day, and then he took the man who in your own. So saan si Adam before? Pag inintindi mo ang story, ganito yun. Kung i-draw natin, hindi ako magaling sa drawing. So para merong lugar na create si God, and doon siya nag-Israel. Nag-create siya ng tao. And then, sabi doon, He created a garden. Di ba? Parang ganun yung labas. And then, nilagay niya yung tao sa loob. Now, nalaga pa yung pastor. Ano nang ganyan yung kalagahan niya? Look at chapter 2, verse 15. The Lord God took the man and put him in the garden. Wala si Adam sa loob ng garden. Nasa labas siya ng garden. Hindi ko man ito. Sa labas siya, pinasok siya ni God. Anong purpose niya? Ito masayang word. Ano sinabi niya sa 15? 15? To work or to till and? Okay. Mag-isip kayo. Anong gagawin niya dyan? On the first place, perfect ang creation. Sige nga. Anong gagawin dito ni Adam? On the first place, perfect ang creation. Anong i-maintain niya? Anong problema niya doon? Langaw? Lamok? Yun ba yung problem niya? Kaya niya i-maintain? Hindi pa ito nagkaroon ng sila. Kasi chapter 2 tayo. Anong purpose niya? Ha? Oo nga, ano yung maging steward siya saan? Enjoy niya yung para ma-enjoy niya yung garden. Makakain niya yung mga halaman, di ba siya pwede kumain dito sa labas? Pag binasa mo sa chapter 1, verse 28, sinabi niya doon, pwede ka kumain lahat ng pagkain. Sinabi niya doon. Bakit pa siya gumawa ng Garden of Eden? Sige nga, tulungan mo kami. Kasi akala natin noon, nung create si Adam, nasa loob siya mismo ng Garden of Eden. Right or wrong? Maintindihan niyo lalo yan sa chapter 3 na siya mismo nagdala dito kay nasa labas sila at tinuro sa kanila yung tree of knowledge of good and evil. Ano yung i-tell niya at i-word niya?
Ay sabi daw, ang entrance nito, ang entrance ng Garden of Eden ay nakaharap sa east. Pungsoy, yan, sabihin mo lang. Sige, anong i-work niya? Bilis. Magbigay kayo ng idea. Anong i-work ni Adam doon? Perfect ang creation. Anong i-work niya? Halaman. Sa gardening. Sa gardening. Si Adam mga mag-gardening. Pinangalanan yung mga hayop. Baka pasukin to ng mga zombies, yung plants, ano. Hindi siya mabuhat. Ganun, hindi siya mabuon. Kasi mag-isa lang siya, ano. Kinaawa sa kanya si God, binigyan siya ng babae. Gardening. Fishing, no? Kaya sa ano. Anong meron dito? Bibigyan ko kayo ng to, tingnan nyo to. Ito yung maintindihan. Ito yung nation ng Israel. Correct? Yung nation of Israel, meron silang isang lugar na pinupuntahan. Ano yun? Pinakamahalagang part sa kanila. Di ba ito yung temple? Saan nakaharap ang gate ng temple pag pinasa nyo? Nasa east din siya. Yun yung place of worship. Exactly. Ang idea niya ng to work and to keep, kasi yung other translation, hindi actually for gardening purposes. Ito yung place of worship. Ang term na ng iba, although hindi pa ito tanggap ng iba, place of work or place of worship. Ito yung place of communion niya. Kasi ang word na ginagamit itong to guard and to keep, ito rin yung word na gagamitin sa high priest sa pagbantay sa temple. Pag binasa mo ang Revelation, at the end of Revelation, makikita niya rin ito rin yung pattern niya. Gumawa si God ng new heaven and new earth, pero sabi niya, merong isang temple doon. Anong tawag sa temple na yun? Hindi kasi temple ang tawag dito sa 21-22. Sino nakakaalam? Yung New Jerusalem. Kasi sa New Jerusalem, doon makikita yung temple. So, kahit niya heaven and new earth na siya, sabi niya, naroon pa rin isang place na doon magtitipon lahat ng tao. Nakukuha nyo? Na ang foundation, 12 apostles, di ba? Ng foundations is mga mamahaling bato. Ano in-emphasize nito? Nababalik yung panahon na ito yung mangyayari kasi ito yung original plan ni God. I-worship niya ang tampo. I-worship natin siya, enjoy natin siya. And the idea of worship is not about singing, yan yung mali natin. Kasi akala natin, pag nag-worship tayo is kumakanta, hindi yun yung kanta. Sinasabi ko sa inyo, nang dinidescribe sa chapter 4 and 5, na nagkakantahan sila sa heaven, pinapakita lang yung pagiging sovereign ni God. Pero hindi yun yung purpose natin. Hindi tayo nilikha ni God para kumanta. Nilikha tayo ni God para i-enjoy yung fellowship natin sa Kanya, katulad ni Adam sa Garden of Eden. Yun yung goal natin. Yun yung ma-restore. Yun supposed to be ang hope natin. Hindi lang makatawid sa impyerno at makapunta sa langit. Mababaw yun. Mababaw na kadahilanan iyon. Now, nung nagkasala yung tao sa Genesis chapter 3, anong ginawa ni God sa garden? Basahin nyo. Sinaray. Binantayan niya ng sinara niya at binabantayan niya saan? Angels. Cherubim, di ba? Chapter 3, verse 24, pakibasa po. Ay, papakita ko yan sa inyo para makita niyo kung gaano kahalaga yung bagay na yan. Genesis 3:24. So he broke out one and he placed at the east of the garden of Eden
cherubims and a flaming sword which turn every way to keep the way in the tree of life. Okay, so may cherubim na, di ba? Thank you. Pakibasa po, volunteer. 1 Kings chapter 6 verse 18. First Kings chapter 6 verse 18. 1 Kings 6:18. The cedar within the house was carved in the form of gourds and open flowers. All was cedar, no stone was seen. Verse 29, Pastor. 29. Around all the walls of the house he carved engraved figures of cherubim and palm trees and open flowers in the inner and outer rooms. So, pag binasa mo yan, yun yung time na pinapagawa yung Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, merong naka-cover na ano? Cherubim. Bakit? Bantay. Ha? Guard. Anong papantayan niya? Yung temple. Temple ba? Anong papantayan niya? Yung art. Yung Ark na, any attempt na tao na buksan yung Ark, mamamatay siya. Kasi hindi niya pwedeng buksan yun. Kasi dahil ang kasalanan, hindi pa nalinis si Christ. Kaya sa Revelation, maintindihan nyo, bakit wala ng sun? Bakit wala ng tubig? Kasi nga yung glory niya, pwede na nating mabihog na hindi tayo mamatay. Na nakukuha nyo, magsalita kayo. Saan kayo na-abuse? Sa relationship ng Revelation sa other books of the Correct. Bible. Kasi pinalaki nga tayo na parang disconnected ang Revelation sa lahat. Na dapat maintindihan natin ang Revelation, fulfillment siya ng promise ni God kay Adam at Eve nung sila yung nagkasala. Tingnan niyo itong next na phrase. Sige, test pa natin. Bigyan ko pa kayo ng example. Sabi niya kay Adam, to rule the earth and subdue. So, ibig sabihin, from the beginning, hindi intention ni God na hanggang Garden of Eden lang si Adam siya kasi Eve. Kasi minsan may isipan tayo na kung hindi nagkasala si Adam, hindi sila napalabas doon. Eh, paano sila magsasubdue? Ibig sabihin, dadami sila. Correct? Paano niyo interpret yung Great Commission? Part tala ng plan ni God na isubdue rin yung earth using yung Great Commission kasi wala nasira ka sa Genesis chapter 3. So dito nyo makikita na from the beginning, hindi lang hindi lang Israel at hindi lang limited na people ang pinalo ni God to save. Kaya pag binasa mo Revelation chapter 7, ang sinabi niya doon, and you will see different tribes. Tama ba yun? 7.6. Different tribes, different tongues, Every tongue. different races. Kasi nga, ang napapanood talaga, ang elect, hindi talaga kukunti. Na kukuha niyo ba? Ito nga yung failure ng Israel eh. Nung sinay sila, akala nila, para lang sa kanila. Ang utos ni God, ang salvation, i-extend nyo. First, establish niyo yung nation nyo, establish niyo yung law, pero part nun, dapat maging good testimony kayo. Ano nangyari? Nag-compromise sila yung nag-give in sa faith ng ibang nation, instead na sila yung magturo ng tamang faith. Nung dumating si Christ, pinulfill niya yun. Ginamit niya yung Great Commission para ituro yung gospel sa lahat ng bagay. Kasi end nun, ma-restore dapat lahat. So kung iniisip niyo lang, tingnan nyo ngayon, mas maganda pa, no? Never the intention ni God, 500,000 lang ma-save. Hindi lang word of life ang save, maraming pang save, hindi natin alam, at hindi natin nakita. Ano?
Yun nga yung message ng, di ba? Chapter 1, chapter 5, na nung tinignan ni John, nakikita niyo dito yung church imperfect, nakikita niyo dito yung church may persecute, nakikita niyo dito yung church may hirap. Pero pag tumingin sa 7, nakikita niyo, ang dami palang Christians doon. Na nag-worship kay God. Hindi ba source of comfort mo yun? Na dapat ma-excite ka rin na gusto ko rin silang makasama? Suppose ito yung pinaka-goal. So, tanong ko kayo. Sige. Alam ko medyo iba na kayo sa mga katulong. Magsalita kayo! May question. Question na. Sige, yun na. Kasi di ba God made everything perfect? Saan ang galing ng sin? Yan yung hindi ko masagot. Pag nasagot ko, hindi na Trinity, Hindi na sila Trinity, 4 na kami. Kasi bakit? Nagkaroon siya ng, nag-ID siya, nagkaroon ng problema na nagkaroon ng sin eh. Parang kung walang, ano yun? Free will ang tao. So, hindi galing sa kanya yung sin. I mean, hindi, parang, although it's all part of God's plan, pero parang, saan ang galing sa Satan? Parang out of nowhere, parang... Hindi ko rin siya alam kung saan siya galing. Hindi pa kami nag-usap, Tanong natin sa Hindi, will God create sin? Will God create devils? Hindi eh. Tama yun. Sige, i-claim muna natin ito. Mag-agree muna tayo para first and foremost, hindi talaga clear ang scripture. Paano nagkaroon ng sin? Saan galing yung sin? Hindi na natin dapat tinatanong yun. Kasi pinakamalinaw, sa kay God talaga, hindi siyang author ng sin. Neither hindi siya nagkakos para magka-sin, at hindi siya nagtitempt sa atin para mag-sin. So pag nag-commit tayo ng sin, atin yun. Okay, nakukuha nyo. Mystery yun, okay? Nakukuha nyo. Wala akong proof doon. Okay, sin. Ano? Sabi nga, dahil sa pagkakasalan ni Adam at ni Eve, sila ng palabas sa pagkakaibigan. And then, ano nga doon, sa aking pananaw, without that sin, hindi sila nakapagsubusin. Oo, may ako. Sa Lord, diba? Doon, Open na rin, Lord. Sabi talaga. doon sa kasalanan kasi, doon ipinakita ng Diyos din sa tao na although sa pagsusubdo sa mga pag-awit nila, sa mga tao through evangelization, and sharing the gospel of the word of God. Yun po. Pinakita lang ng Lord na the majestic power of God, yung talagang, yung ba yung Christian talaga. Nakakasabdo dito sa Genesis chapter 1 tungkol sa procreation. Ibig sabihin, giving birth. Hindi yan by outreach, Kaya lang to napasok ito, bagay na to dito sa Great Commission, kasi nga nung pumasok ng sin, di ba, kumalat din yung sin. So, kailangan tanggalin yung sin. And the only way na matanggal is kailangan mo nang may mamatay, yung magbayad. Yun yung halaga ni Christ. At nung nabayaran na ni Christ, kailangan yung gospel na yun, mas spread din para ma-reach out. Parang ganun siya na, pero hindi, para kasi pag ganun yung argument mo, bumabalik na si God pa rin yung nag-cross. Hindi ko alam. Ayoko isipin yun. Kaya kasi pagdating ng natin, sabihin na natin na tayo kasama na ng God forever. Doon na kung marinig yung mystery ng I don't think nire-reveal niya ni God yung mystery ko. mystery pag nandoon na tayo. Kaya ka-revelation Minsan naisip ko rin yun eh. Do you think pag nakita natin si God, tatanungin pa ba natin, so Lord, saan galing yung sin? Kung sasabihin ko na lang sa kanya, Lord, salamat yung ligtas mo. Tatanungin ko rin siya, bakit pinili mo si Judas? Tapos, ipahapak mo rin si Judas, di ba? I don't think kasasagutin ni God yun. Kahit kapiling na natin, ito yung tandaan natin, kahit kapiling na natin si God, at resurrected or glorified body na tayo, finite pa rin tayo. Ang point pa rin, maraming bagay hindi pa rin natin kaya intindihan. Matutunan tayong makontento. Ang reveal ng scripture, nangyari na yung nangyari, at ito na yung plano ni God para maayos lahat.
Kasi kung mag-speculate tayo, tatakbo talaga tayo sa idea ng tinuturo ni Grace sa akin na si God talaga yung cause ng... Ikaw, di ba? Lagi yan tatanong ni Grace sa akin, di ba si God yung cause ng sin? So, naging clear sa inyo yung revelation mo na, yung goal niya. Yung goal natin, makasama si God, ha? Amen. Hindi yung mapunta lang sa langit, hindi yung makasama si Mami Babe lang doon, hindi yan yung way natin. Makasama natin si God. Sinong God? Ito yung nagligtas at nagmahal sa atin. Ano yung sinasabi kasi yung sagot ko sa tanong ni Sister? Okay, sige po. Tulungan mo ko. Sa Deuteronomy 29, 29. verse 29. The secret things belong to the Lord, our God. But the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of His law. Kaya nga. May mga secret things na yun. Kaya pag alam ko na yun, comfort na ako sa Trinity. So, kukwentuhan ko na kayo. If you don't have question, proceed pa tayo. Bakit siya gumamit na ngayon ng visions? So, alam na natin ngayon, ang materials niya pala galing sa Old Testament, galing sa Gospel. Okay. Bakit siya gumamit niyan? Ano nalaman niya sa Isaiah 6? Bakit siya kailangan gumamit ng parabol? Tatlo lang naman yung sagot niyan eh. Una, sige, ano mo na ang nakakaalam? Para may tigil sa wala. Hindi ba? Yun yung sinabi niya? Para i-harden yung heart ng mga hindi elect. Second, kung elect ka, anong mangyari sa'yo? Alam niyo, minsan, di ba, nakakarinig kayo ng mga tao, sabihin nila, ayaw ko magbasa ng Bible kasi di ko maintindihan yan eh. Minsan gusto ko silang sagutin, alam niyo, so sinasabi niya yan, mas dapat kayong matakot. Kasi isang sign yan na hindi talaga kayo ligtas. Nakukuha niyo? Nasabihin lang iba, ayaw ko magbasa ng Bible kasi hindi ko maintindihan. Dapat ka magbasa, dapat mo maintindihan. Kapag hindi mo maintindihan, medyo kabahan ka. Kasi bakit hindi mo naintindihan? Diba? Bakit sabihin nila hindi nila naintindihan? Napakasimpleng verse. Diyan yung makikita na ang Bible, sinulat pala talaga, hindi lang para sa mga elect, sinulat din sa mga hindi elect. Kasi minsan ito rin yung sasagot sa atin na, bakit sila nagbabasa ng Bible? Bakit mali-mali yung kanilang kaisipan, kanilang theology? Hindi porkit kung nagbasa ka kasi ng Bible, maintindihan mo. May nagsabi lang sa isang kapatana, ang natira ng Baka sila ang lola talaga yun. Na-trigger lang. Na-stimulate lalo yung pagiging sa ulo niya. Baka hindi naman siguro. Sabi lang yan. Ganyan lang naman yung mga sabi-sabi, alam niyo naman. Marami tayong sabi-sabi, hindi naman ano. Pero may pangatlong purpose yung parable. Ano yun? Ito yung general, ito yung wag sana nating ma-miss. Kasi ang problem sa atin, dito tayo bumabagsak minsan. Ito yung medyo extreme na point ng form. Pag binasa niyo yung Egypt, nung lumabas pa sila sa Egypt, pure Jew sila. Pure Israelite sila. Kulturang Egyptian siya. Bakit? Bakit may sumama sa kanila mga Egyptian? Except sa pangasawa.
Probably, may mga na-convert din doon. Believe sila. Lalo na nakita nila yung 10 plagues. Kasi kung, sabi ko nga, kasi kahit si J.K. Bell, ito yung pinapropose niya ngayon. Kasi before, ang akala na natin, yung Bible, para lang sa mga non-elect at mga elect. Kaya lang, intindihin nyo, sino sa atin ang makaka-determine kung sino yung non-elect sa elect sa church natin? Sino sa inyo nakakaalam na pag pumasok dito, elect yan or hindi? Saan ang gagawin mo sa kanila? Dito sila papasok sa pangatlo. Kaya nga nagpipreach pa rin tayo ng repentance. Nagpipreach pa rin tayo ng gospel observation. Kasi, hindi pa natin alam. And probably, hindi mo alam o hindi ko rin alam yung time frame kung kailan sila maliligtas. Kung sa pagkarinig ba nila ng gospel, maliligtas sila agad. O pagkalabas nila, years after, tsaka sila maliligtas. Hindi natin alam yun. Nakukuha nyo. Kaya nga ina-address pa rin natin yung church. Ano hoping ito yung gagawin namin din pa sa Johnny. Kasi minsan tanong sa atin, kasi puro na lang kayo Bible, puro na lang kayo election. Totoo rin naman yung accusation na yun. Kasi minsan, hindi tayo nag-evangelize. Kasi naisip natin, hindi, pag di sila nag-believe, hindi sila elect. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Meron pa rin tayo ang pamilya. Kaya nga dapat pa rin talaga, may ginagawa tayo. Diba? So, nag-reach out pa rin tayo. So, gumamit siya ng visions, parables, symbols, to harden the heart, and then for God's people to harden. Ito ngayon yung tanong na natin. Balikan na natin doon sa tanong natin. So, kung si John sumulat pala sa present times sa churches na yun, maintindihan pa siya ng audience niya. Hindi. Bakit? Kasi na yung mga ginagamit niya, yung mga yung unang panahon. Hindi pa tayo sinigyan sa church. Maintindihan nila. Ano, Alam niyo bakit? gagamitan na yung yung Kasi lahat ng tinuturo ng apostles, hindi naman nila sinasabi eh. Hindi naman nila gawa eh. okay. Kumuha pa rin sila saan? Old Testament. Bakit kung nag-preach ba si John, gamit niyo Matthew na agad? Meron na siyang Gospel of Matthew, Gospel of Luke. Meron na sa bang First Thessalonians. Wala siyang First Thessalonians. Ang tinuturo pa rin nila that time sa church is Old Testament. Pero, ito yung tinatawag natin ito na yung highlight natin. Malapit na tayo ng lapis. Para makapagtanong na kayo. Ang revelation, hindi siya future, hindi siya present, hindi siya past, but dapat itindihin mo siya sa redemptive historical perspective. Pag sinabi natin redemptive historical perspective, ito yung plano ni God. Dapat balikan mo doon sa Garden of Eden bago magkaroon ng fall. After ng fall, during the fall, and after the fall, ano nangyari? Pagdating ni Christ, para fulfill ni Christ, hanggang sa kanyang pagbalik. Yun yung redemptive historical perspective. Kasi ang Revelation, it speaks the past, present, and future na tayo. Kaya tayo nakapasok dito. Part na yung video. Kaya bakit tayo naabot? Kasi nga wala mo nakakaalam sa pagbalik ni God. Magsalita kayo. Magsalita kayo. Magtanong kayo, sige. Ganun. Sabay. Ganun na bigla, nag-shift na kayo. Ang point ni-raise ko sa inyo, pwede natin maintindihan ang revelation. Pero, maintindihan natin siya
Sa point of view ng Scripture. So, Scripture to God Scripture. So, pag tinanong niyo ako sino Antichrist, hindi niyo pa rin nakuha yung pinag-usapan niyo. Revelation 22 verse 20. Ano sabi ni Jesus? I am coming soon. Tingnan nyo, napaka-indefinite, no? Ang ginamit niya, I am coming soon. Pag tinignan mo siya at surface, parang darating na agad si Christ, di ba? So kung ikaw si John, ano mapipil mo? Excited ka na? Eh, yung coming soon pala is 3,000. 3,000 years. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi siya definite. Hindi siya time-bound. Pero tingnan nyo, kahit si Christ, kinakomfort niya pa rin si John. Darating ako. Oh, I'm coming soon. Namatay lang si John. 2,000 years ago na nakalipas, hindi pa rin dumating si Christ. Ganun kaganda ang revelation. Sige, magtanong na kayo. Bigyan ko na kayo ng time. Tanong. Except na lang. Hindi tao sa isa. Sige, magsalit. Tanong kayo. Ano na lang yun? Analogy na lang yun. Oh, huwag nang gawing literal. Kaya talaga. Pag mayroong tao na matigas yung ulo, huwag nang i-rebuke directly. Gumamit kayo ng parabol tsaka symbol. Para ma-engage na mag-isip. Oo, tama. Napakagaling nga ng ginawa ni God kay Nathan. Yung wisdom ni God. Hindi niya agad, pagdating na ni Nathan, hindi niya agad sinabihan si David na alam mo, sabi niya sa akin, nasala ka ng photo. At pinatay mo yung asawa ko. Hindi gano'n. Nagbigay siya ng isang story. Kasi yung purpose ng parable, i-engage ka na. Hanggang ma-hook ka na. So para siyang date. So para mataas yung curiosity natin sa Book of Revelation, kumami siya mga symbols. Para ka mag-search, hindi para matakot. Ibaliktad sa atin, hindi na namin kami yung influence para matakot. So magsalita kayo sa inyo. Please. Yes. Sa akin lang po, sa akin po. Okay. I'm so glad and happy na natutunan ko yung salita ng Diyos, pinalaman ko sa kaunawaan, hindi mo na rin sila ng and for me, it's worth reading. And yun po, dahil nabago yan, nabago. Dahil, diba? Yun lang po. It's really so great na natutunan ko. Sabi nga, hindi mo it's the Spirit of God, yun po. The Word of God is the Spirit and life that quickens my soul. Tama nga po kayo. Kami din. Hindi rin naman dahil din sa amin, kaya namin tumulong. Mabait na talaga sila sa atin. Ang pangit natin sa Revelation kasi ano ko nalala nyo kanina, yung 7 churches, akala natin napakamakasalanan nila. Parang hindi sila masave. Pero pag binasa mo, kaya malaga basahin muna yung buo. Ang last part yung discuss kasi ito yung tanong ng probability nila. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng 1,000 years? Millennium. Ang amin, hindi niya sinasabing walang millennium. Okay, kaya ko lang sa inyo. Kasi amin din ako. Mag-promo lang before sana. Ang amin, hindi niya sinasabing walang millennium. Ang sinasabi niya, ang millennium nag-start noong namatay si Christ. At mag-i-end siya sa second coming. Kasi ang years, ang numbers sa Revelation, they are just symbols. 1,000 means perfect number.
Nakuha nyo? Ano mga numbers na nalala nyo sa Revelation? 7, 12, 10, 4, 144. 144, 24, 1,000. Siguro, sabi ko lang, perfect number muna, ano? Second kayo, ano? Lahat ng numbers na yan, or 100 man yan, symbolizes perfection. Okay? Lahat ng number like 6, 13, mga malas na number na. 3, Three ano siya? Hindi siya. Trinity nga eh. Oh. Yan. So meron na kayo tayo sa loob to. Ano yun? Dito lang, tandaan nyo yan. I-divide nyo lang sa 10, i-divide nyo lang sa 4. So millennium, it speaks still of God's victory over those who sin. Kasi nung after ng death ni Christ, pag binasa mo Revelation, parang kinig ko. Pag binasa mo millennium, ano nangyari sa millennium? Pinakawalan si Satan, correct? Binawag siya, pinakawalan siya. Para mag-ano? Mag-deceive, correct? I-lure niya, elect, binaglag ng tao, di ba? Tapos siya sa eternal destiny. Ang problem, magiging inconsistent siya. Part yan kanina nag-discuss sa inyo. Kasi sinasabi na sa scripture, pagdating na second coming, judgment na rin kaagad. Di ba? Yung kanina prove yung Pastor Joel, yung saying ang mga similar text. So, paano pumasok yung millennium talaga sa point of view ni John? Ito kasi yung idea rin ng time, ang last days at yung millennium, parang pareho lang yan ng meaning. So, sa point of view ni Christ, ng mga apostles, after ng death ni Christ, nag-start na mismo yung millennium hanggang sa kanya, second coming. So, amin, hindi siya nagsasabing walang millennium. Kaya lang, hindi siya literal. Kasi symbolical siya. Ibig sabihin, in God's perfect time, i-destroy niya yung work ng devil. Doon na nag-destroy niya sabihin. Doon sa millennium. Nakukuha niya. So, lahat ng number na makikita niyo sa Revelation, dito na yan mabagsak. Tingnan niyo yan. Ito pag dinivide mo ito, 12 rin ito, right? Ito pag dinivide mo ito sa 12 rin yan. Pag dinivide mo pa, pwede mo bagsak ng 4. So, pwede tayo gumawa ng games. So, Pastor, yung mga ginamit doon na like yung mga tax, gano'n yan. Puro symbols lang. oh, galing siya sa Old Testament. Wala lang tayo sa time pero galing siya sa Old Testament. Mga bowls, beasts, four horsemen, lahat yun nasa Old Testament na yun. Paano yung sinasabi na sa Jerusalem ba yun? Yung mga ginamit sa Explain naman yun. Yung mga... pinapakita sa TV. May ilig sa idolatry. Yung mga challenge. Sa idolatry naman yun. Exodus. Egypt story, isa sa ginamit ni John. Ezekiel, Daniel, Zechariah, Zephaniah, andyan yan. Asan siya? Andun pa sa taas. Habang hindi pa siya... Ha? Ano na? Hindi. Kasi wala naman motivation na turo ng yung detail. Gusto ko mo naman tindahan yung brown para makuha mo sa mind. Makro ka lang siya. Ibig
bigyan ko lang kayo ng example para maintindihan niyo pala ng maganda ang revelation. Hindi pala siya nakakatakot. Ano saan po? Ang meaning nila naman talaga is imperfect. Yun lang naman ang ibig niya sabihin. Kaya inuhod pa. Kaya siya hindi ginagamit dito. Pag binasa mo kahit sa Old Testament, ito yung lagi mong mababasa. Talagang apply na apply itong numbers sa Old Testament. Lalo yung pag-Friday Pero pa. ito naman, doon sa last day, sa tibag kumain sila, pero disciples ka sa sharing. Kaya umalis ko sa Wala na dahil dyan. Napalitan siya, umalis naman si Christ. Start pa rin sila. Tama ko pala yung G12. Oo, hindi na joke. So, yun talaga eh. Hindi, seryoso. Nung punalitan si Judas, si Christ ascend na siya. 12 na lang sila. Tatanong kasi, bakit 13 sila sa ano? Kaya umalis yung isa eh. Nag-victory nga siya, di ba? Hindi siya nabigyan ng bread sa wine ni Christ. Bilang yun, bilang. Binilang na niya. Oo, nakaano na yun ako na-discredit. Magtanong na kayo. Alam ko, nagpa kayo. May natutunan! Pero yung So, dapat, kaya nga, no, I mean, encouragement namin sa inyo. Hindi lang ito naman sa akin. Basahin niyo yung Old Testament. And try niyo na intindihin siya hindi sa point of view ng morality or goodness. Tingnan siya sa redemptive. Redemptive, historical. Paano pinulfil, paano sila ginamit. Mas ma-appreciate yung Old Testament. I mean, kayo siguro, di ba? You're listening sa preaching ko sa Judges, mas lalo nyo naintindihan pa lang ganda pa lang yung Judges. Kasi nakakonect niyo siya dun sa doctrine natin yung Jesus Grace. Hindi pa lang siya nagbabangga. Ganda pa lang. Kasi puro war, puro labanan, puro gira-gira, ano yung mga ginagawa nga namin, Oo nga, yan yung... Hindi kasi patungkol lang sa war. Yan yung gusto ko maintindihan. Merong magandang ano yan. Kaya wala na kayong tanong? Himala! Ito lang tinuruan ko ng revelation na wala nagtanong ah. Naintindihan naman namin pa. Pwede rin. Ano? 500 per hour ng live dito. Ito lang, kung meron sana kayong hindi makalimutan, sana ito yun. Tinitingnan natin lahat with the aspect ng death ni Christ sa cross. Mahalaga. Yun yung parang pinaka-guide natin na hindi tayo mawala sa interpretation at sa theology. Bakit? Kung dito namin si chapter 4 and chapter 5 ng Revelation, anong sinasabi niya doon? Yung salvation natin from the beginning, secured na yun eh. Kaya nga, sige, pailaw ito. Ito na yung application na natin. Theological muna tayo. So dito na kayo tumingin. Ha? Ayun na nakaslide. Mabilis lang ito. Despite all the chaos and catastrophic events, God is in absolute control of the world's history and destiny of His people. So let us keep on trusting Him at all times. Kung binasa mo Revelation, nakikita niyo ba dyan si God nagpapanik, umiyak, nalungkot? Nakikita niyo ba yun? Mas nakikita natin that God was very victorious, sovereign.
Although God's people are destined for sufferings. I use the word destined. Kasi hindi na tayo masyak sa word na yan. We're destined for sufferings and persecution in the present age. God's sure salvation belongs to them. So let us fix our faith on Jesus' person and finished work. Kasi in Revelation, ganun pa rin naman yun. Ayan. Similarly, when we think and feel defeat and discouraged of life, suffering, and troubles, kahit sa marriage natin, God will continually preserve them till the end. So let us go back to the cross as the source of our power. While the unbelieving people persecute God's people and cause them to severe suffering, His judgment will assuredly come on them. Dapat isa yun sa ating tatandaan. Kaya tayo tinuturuan, gumante. In the end, God will restore what was lost or distorted at the beginning by sin. Tingnan nyo yung message para binapalit ko siya sa Genesis. Practically, we fight and struggle the battle of our sin, death, and the world, not to be victorious. But on the contrary, we are victorious through Christ. That is why we keep fighting the battle. Am I right or wrong? Sinecure ni Christ yung victory niya sa cross, yung victory natin, kaya tayo lumalaban sa sin. Hindi pa para maging victorious, makukuha nyo. Ganun kung minsan na tao talaga tayo, talagang natin. Sabi niya, we are more than conquerors. May isa pa yan. Ayun. We persevere in the midst of suffering, troubles, and persecution, not to gain our salvation, but on the contrary, we are preserved by God before the foundation of the world. That is why we keep on persevering. So bakit sina-challenge sa Book of Revelation perseverance? Kasi save kayo. Hindi kayo in-encourage na persevere para ma-save. Nakukuha niyo yung pagkakaba. Very good. Ayan. We remain faithful to God not to win His favor. But on the contrary, we are faithful because He is faithful and experiences love ever since. That is why we keep on trusting Him. Ang principle ko dyan is, dahil naranasan mo yung faithfulness ni God, kaya ka nagiging faithful. Hindi tayo nagiging faithful para maging faithful din si God sa atin. Okay. Ayan, si Jake Ibe, favorite ko na or sa eschatology, sa Revelation. Revelation is not merely futurology, but also a redemptive historical and theological psychology for the church, thinking throughout the ages before Christ's final time. So si Jake Ibe, siya yung nag-push niyan ng perspective niya. Dahil Revelation, hindi siya preterist, hindi siya idealistic, hindi siya blah-blah-blah o ano man. Mas matungkol pa rin siya sa death of Christ, sa cross, tsaka yung faithful. Kaya isang tumaya tayong lahat at mag-pray tayo. Praise God na po. Nandito yung notes niyo, kuhanin ko sa akin. Straight notes ulit tayo. Part dito, hindi ko na na-discuss kasi alam ko kayo na siyang kuhanin. Magagaling naman kayo. May spirit kayo. Pag hindi nyo naintindihan, baka bumagsak kayo kasi ng buhay. Patulog kayo pasok. Sige, mag-pray tayo. Lord, salamat. Truly, Lord, you are a sovereign God. Hindi lang sa past na life namin, hindi lang po, Lord, sa death ni Christ sa cross, but even po, Lord, sa future. Hindi po, Lord, sa hindi kami nagtakot sa future, but rather, meron lang kaming confidence na harap po yung future dahil meron Diyos na siya na nag-secure sa aming future. At yung Diyos na to ay siya rin naghawak ng lahat ng bagay sa mundo. Father, I pray na kayo rin tumulong sa amin, mas lalo kaming ma-excite. Basahin hindi lang ang Revelation, but ang buong Scripture mula Old Testament pati ng New Testament. Para mas lalo namin maunawaan ang connections ng bawat book. Salamat, Lord, sa pagpapahayag mo ng inyong sarili. Na tunay walang contradiction sa inyong Panginoon. Lalo lahat ng bagay, ito ay patuloy na nagpapahayag ng inyong kadakilaan, karapatan, ng inyong kabanalan, ng inyong habag, ng inyong pag-ibig sa mga tao na katulad namin, Panginoon, na makasalanan sa barangay ng pinili mo, minahal mo at piligtas mo. At hindi lang, Lord, nagtapos ang lahat ng bagay dyan. Sa tamang panahon, kayo po ay babalik para kuhanin kami at para makapiling kayo. Para ang nasira namin relasyon sa inyo at fellowship noon, ito ay mananubalik na kailanman hindi na matatapos. Panginoon. Salamat, Lord, na lahat ng aming paghihirap, lahat ng aming kasalanan o struggle, pati ang kamatayan, Panginoon, na minsan ito ang aming pinakatakbuhan,
ay meron palang katapusan sa inyong pagdamag. Kaya nga po ang aming Lord's Supper, ang aming pagngailanag na bahagi ay hindi nagtapos sa inyong kamatayan sa krus, sa inyong pag-resurrect, but all the more sa inyong pagbalik at sa pag-judge sa lahat ng bagay. Salamat sa pagtulong mo, ang paunawa mo sa kabag mo sa aming Panginoon. Nung unti mo pinapahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po, Lord, sa mga teaching sa araw na ito. Salamat sa Pastor Jolene na siya rin ginamit mo para pakita sa amin ang mga mali-maling theology at maitama ang mga kamalian ito. Salamat, Lord, sa inyong pag-correct sa amin. Lord, ito lahat ang aming lalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.